Welcome to Vlogmas Day 7! Na-excite si Dada guys kasi patapos na tong workspace niya. Pakita ko sa inyo. Eto na guys yung workspace nila ni Nicolo. Eto na guys yung i-unbox ni Dada na GT chair na binigay sa kanya. Super excited. Unboxing na gagawin natin is different sa mga ibang usual unboxing videos. Excuse me. Hindi ko siya ipilin ka lang ako na kami. Bete naman, pag nag-shoot ka, nandito pala siya sa gilid. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Hi guys! Nandito kami kala Ondet ngayon, kala Mamita. Nandito kami guys kasi mag-unbox si Dada ng GT chair. Yung pinadala sa kanya na office chair. So excited na siya. Na-excite si Dada guys kasi patapos na tong workspace niya. Pakita ko sa inyo. Eto na guys yung workspace nila ni Nicolo. Dito si Nicolo, dito si Dada. Tapos merong drawers dito na baka madumi pa. Ah, hindi. Malinis na. Ayan. Tapos, meron silang mga ano dito. Open. Tada! Hindi pa tapos. Hindi pa rin tapos. Kulang din. Wala pa yung mga shelves. Ayan. Ayan, so na-excite talaga ako sobra. Gusto ko nang mapupo yung chair, maupuan, tapos talagang ma-experience ng ating bagong workspace. Eto na guys yung i-unbox ni Dada na GT chair na binigay sa kanya. Super excited. Yung review na gagawin ko, yung unboxing na gagawin natin is different sa mga ibang usual unboxing videos. Kasi I'm sure na makukuha nyo naman yung technical details nito. Pati ipopost ko na rin sa description. Kumbaga, ang gagawin ko unboxing or review is para sa mga consumers na yung wala masyadong alam, yung basta malaman lang nila na okay kaya ito kupuan na ito without knowing too much detail. So, yung magpapakita ko na siguro height, yung weight ng upuan, mga ganun, papakita ko, i-explain ko rin. Pero yung pinaka-sasabihin natin dito sa video na to is kung pasok ba talaga siya sa'yo or hindi. So, gawin na natin itong unboxing. Okay. So, ang unang laman ng ating chair is... Ooh, ano yan? Ano to eh? Desk mat. Ayan, din siya. Desk mat. So, kasi diba pag sa computer, papasok mo, free siya. May free kang desk mat, guys. Nice, ang ganda. Ang ganda. So, ito yung desk mat niya, guys, na included sa box. Wait lang, Beb. Hello! Excuse me, darling. Pampagulo sa unboxing yan ah. LG! Oh, why? This is for Dada. Huh? Isiset aside ko na lang muna to, guys. Nalagay ko dito kasi inaabot ni LG. Muna yung wheels. Ito yung gulong niya. Ayan. Let's put it here. Speaking of packaging pala, wala kang worry sa mga damages kasi sobrang fit na fit. Tapos talagang maganda yung positioning ng package. Tsaka yung courier nila mismo is from the GT chair team. So, again, wala kang worry talaga sa mga ganun. Naalala ko, nabasa ko pala, easy to install lang siya kasi nga, isang buo na siya. Ito yung headrest nila, yung isa sa mga trademarks nila GT chair. Okay. Ito yung base. Wala hindi mo gagamitin to. Base to ng package. So, talagang maganda ang packaging nito. Buti may mga kasamang tools. Nag-worry na ako kung anong tools gagamitin mula na gusto mo yung Philips o yung Allen wrench. Pero buti, may kasama siyang tools. So again, ang ganda ng packaging nila. Kita niyo naman yung styrofoam. Talagang built for the package itself, for the product itself pala sa way. Kung bibili kayo, kung interested kayo bumili, wala kayong worry sa travel. Sa shipping niya, in other words. Kasi alaga talaga. Kaya so nag-cut tayo saglit kasi hindi ako mapakali, hindi ko mahanap yung manual. Pero mukhang pala talaga siyang manual kasi madali rin siya kapit. So tanggalin muna natin to, i-free na natin yung bubble wrap. Selena! So ayan o, tatanggalin mo yung cups, yung protective cups yan. Kita niyo naman guys, packaging, again, packaging. Isa sa mga importante ng mga pet peeves ko yung pag nag-order
gusto ko lagi maganda packaging. Doon pa lang makikita mo na may quality talaga yung product. Excuse me! Where are you going? Ooh. Kita niyo yung wheels. Wow. Ganda. Complete yung ating GT chair, yung headrest na lang. Madali na siyang assemble kahit kung may nagugulong bata dito sa tabi. Ay, ano. Madali talaga siya. Ang pinaka-totoong assembly required is yung wheels lang, pati nga itong headrest. Pero I think madali lang din yung headrest. Tsaka yung upuan mismo, yung in-assemble ko siya, bubuhatin mo lang, i-shoot mo lang siya dito sa pink. Tapos yun na, nakabaon na siya. So, yeah. Lagay natin sa ating ano, ito yung screws na kasama niya. Ito pala yung itsura niya guys pag nakatalikod. Yung specific model na to is tawag Divari chair. Pero yung parang pinaka-marketing nila is yung butterfly, ito which is ito. Hindi na siya design, meron siya talagang ergonomics lalo na para sa likod. Eh yun nga yung issue natin sa likod na mabilis ako pagka na lower back pain. So ayan, kamit ko muna yung headrest. I-align mo lang siya dito. Screw mo lang. Yeah. Hindi ko pa siya ipitin, kailangan ko nakapit dito. Selena! So yung hinahanap natin user guide, nakaipit pala dito sa likod ko. Okay naman na din, nagawa na natin siya. So hindi naman siya yung super hirap kasi nga technically lang assemble yung main body. I-shoot mo na lang yung legs, yung peg, pati yung headrest. So yan. Upuan na natin guys. Kaya guys, ang muna natin, ma-experience muna. Oh my lord! Hindi ko sarap. Wait lang, relax. Okay, so... Sinisigawan ka na. So, gusto papasok yung manual natin sa usage guide. Charan! Kasi marami siyang buttons eh, which is yung isa sa mga ano pa niya. Gusto niya sumama, be. Sige. Galit pa. Kahit connected na sa LG, komportable siya sobra. Parang sarap magpa-dede din dyan. So ayan, so dito papasok yung ating usage guide. Kasi yung main target na ito is wala siyang patents. Lahat is nandito yung ano, yung control mo. Ayan, nandito lahat sa handle ko. Adjustment. Oh my god. Okay. Yeah. Ayan, so ito na guys, yung chair natin ang sobrang komportable niya, grabe. Ito yung gusto ko talaga sa chair. Lalo na may lumbar support siya dito sa likod. Pakita ko sa inyo guys. Ito siya. Ayan. Kita ba? So ito siya, na-adjust siya, na-atas, nabababa. Eh yun yung pinaka-importante lagi sa akin. Parang ako ng office chair, gusto ko lagi may support sa likod. Kasi yung, kahit unang lagay ko, yung sumasakit lalo after a while. So ito talagang solid na nakatulak talaga siya sa likod mo. So hindi sasakit yung lower back mo, syempre. And then, yung second pa niya is ito, yung mesh niya, which is yung pinaka gusto ko rin sa chair. Ayoko ng leather eh, kasi mainit. Kahit ba naka-aircon ka, yung nararamdaman mo yung dikit, dumidikit sa balat. Natutuklap din siya, eventually didikit din sa balat mo, mga itim-itim, mga ganun. Pag mesh, sobrang presko, tsaka madaling linisin. I-brush mo lang yan or vacuum mo, matatanggal mo agad yung alikabok. Tapos nandito guys, yung controls niya sa paddles. Wala siyang controls dito sa baba, ayan dito. Ito is yung tension lang ng likod. So yung pagsasandal ka, yung hindi yung biglang sasandal ka na lang. Gusto ko yung medyo matigas-tigas na konti. Gusto ko rin ganun. So in-adjust ko na siya kanina. Yung headrest natin, nabababa yan, natataas. Ito pa, sorry. Nabababa ito, natataas, natutungo, natutusok pa gano'n, pwede kumatras. Tapos ito din yung typical na up and down. Tapos, every galaw mo niya may click. Ayan o. Diba? So hindi siya yung parang gano'n lang na masikip, tapos eventually biglang luluwag kasi nga kakagalaw mo lang gano'n. So talagang may click siya. Talagang small details na gano'n na appreciate ko. So yan, pag inupuan mo siya, ayan, ipakita natin. Ayan, pag inupuan mo siya, pag sasandal ka, yung isang selling point niya is sumusunod yung upuan sa likod mo. Hindi yung usual chairs na pag sumandal ka,
steady lang yung upuan. So parang ang end story nun parang nakakuha ka pa rin ng gano'n. Hindi tulad nito, susunod talaga siya sa'yo. Plus yung lumbar support mo, nakatusok pa rin sa likod. So walang problema. Hindi pala ito yung maximum na ano natin guys. Hindi ito yung maximum recline. Nilock ko lang. Pag in-unlock ko yan, ayan. Hindi ko lang hanggang saan pero hanggang dito siguro, yan. Yan, hanggang dito yung maximum recline. Sobrang komportable. Tapos yun. Atayin mo na ulit. Tapos ito, yung nasa right side, is yung height. Yan. Hindi naman siya ganun kataas pagdating sa height. Lalagay ko doon sa description yung height niya, yung mga specific details, pati yung technical details sa website nila mismo. Pero kasi pag ako gumagamit ng chair, ayoko na mataas. Gusto ko laging mababa. Yung table lang gusto ko mataas sa akin. So, yan, binababaan ko talaga siya. And yung wheels, yan, speaking of wheels, sobrang dulas niya. As in, wala kayo narinig pag gumugulong ako. Ayan, wow. Tingin ko ball bearing nga tayo mga gulong nito. I'm sure ball bearing siya kasi maganda yung gulong niya. Yung, hindi na yung typical na nakatubo lang tapos may joints, mga ganun. What else? Ito, nakaganon din. Kung gusto mo nakabuka ka, natataas din siya. Ayan, maximum na yan. Pero parang parang aeroplano. Parang aeroplano siya actually. Mamaya lalagay ko siya doon sa office natin. Pakita ko sa kanya kung ano yung positioning niya, kung paano ko talaga siya gagamitin, kung tataas ko ba ito, ibababa ko. Pero most likely, ibababa ako ito. Kasi meron tayong pull-out drawer kung nasan yung keyboard ko tsaka mouse. And then, hindi lang ito yung chair natin sa GT chair, maraming pang iba. Pero ito lang yung under sa office chair line nila. Meron pa silang gaming chairs. Actually, dalawa lang, office chair and gaming chair. Ito yung Divari na butterfly office chair. Ayan siya guys. Oh, sorry, tuwo natin. Yan. Ayan yung trademark niya. Divari X Butterfly. So, again, lalagay ko na lang lahat sa description box yung details niya, yung website, yung price, which is ranging from nasa $800 siya. Wala pa sila ditong store sa Philippines. Last na nakausap ko is nagpa-plan pa lang sila kung paano nila i-execute yung mismong store dito sa Pilipinas. Pero for now, mag-order ka overseas to sila mag-ship dito. Pero yung kaka-mention ko lang kanina sa unboxing, yung shipping team nila mismo yung nag-aasikaso doon, tsaka yung courier services nila maingat. So aside sa magandang packaging nila, yung nakita natin kanina, maingat din sila, tsaka lagi kang kinakontak kung nasan na sila, kung nasan na yung crew, kung nandito na yung crew sa bahay mo, ila-drop off na nila, tapos pipirma ka para sa sign-off. So yun, dali na natin siya dun sa office area natin. So workspace pala, sorry, para makita na natin kung paano ko siya gagamitin. So dito pala ang dali niyang igulo. Sa iba yung lumalaban-laban ko pang gano'n eh. O kaya sa simula lang. Ayan. So, ayan. So, sa height, i-pull out natin ito. Sa height, tataas ko na siya ng konti. Ayan. Pero ayan na siya. Yung arms ko rin gusto ko ganyan lang kasi pag tumaas, natama na siya dito. So, ito yung mouse natin, yung keyboard. Makikita niyo yan soon pag na-set up natin. Pero for now, ito lang para makita niyo siya. So, ayan. Gusto ko sige ito rin kalayo sa monitor. Ayoko na malapit. Kasi may iba pa ako mga monitors dito rin. So yan, it's perfect. After ng work ko na rin, pag napapagod na ako, nasistress na konti, sasandal lang akong gano'n sa saglit, di ba? Sobrang, comfortable. Kasi Chichi na dyan sa tabi, mapapatulog bigla. Baka nga, kanina ka na-mention pa ni Moni, pag nanonood daw sila, kukunin niya itong chair para nagpapadede daw siya. Sabi ko, ang sarap kasi ng ano niya, parang makakatulog din dyan si Selena. Sobrang asarap. Alam mo parang hindi mo ini-expect. Hindi lang dahil sa pinopromote ko to guys pero ito yung hands down sa lahat ng mga na-try kong office chairs, yung mga napili ko starting from the past up till now sa present. Ito yung talagang super comfortable na chair na na-try ko, na nahawak ko ngayon, na ginagamit ko ngayon. Actually, hindi pa nga eh. Looking forward na nga ako gamitin siya while working eh. Baka lang maging petis pa ako sobra kasi sobrang relaxing niya eh. Pero yun nga guys, yung sinasabi ko, again, from my opinion, okay talaga siya. Tapos kakasabi ko lang kanina na we're not going too deep in terms of technical description. Pero from my point of view, from a normal consumer, i-approve siya sa akin. Kung lalo na kung meron kayong issue sa likod, yung lower back. Ako kasi issue ko talaga yun, alam ni Moni na minsan pag masakit na likod ko, tatayo ako, kaya din magsistretch. Hihiga ako, magsistretch ako, gano'n. Ito hindi, tingin ko talagang tatagal ako sa trabaho na hindi ko na mapapansin. Ako gusto talaga yung oras. Usually pag nag-work ako, tumatayo ako from time to time para ma-relax. Pero dito yun, tingin ko, yung wala talaga, hindi ko maiisip yun. Kasi nga, may lumbar support ka, tapos ang press ko niya, yung saktong-sakto. Ito yung
tignan nyo na guys, pag sumasandal ako, hindi umaangat. Talagang, kahit na ipasok ko yan, hindi siya magiging issue. Tulad ng mga ibang chairs na nabibili mo sa, yung ibang, in other words, yung ibang chairs na nabibili mo, pag sumandal ka, bigla na nakaangat din yung handle. Ito hindi, talagang kung ano yung posisyon na nilagay mo, yun lang yung gagawin niya. So kung sumandal ka, hindi niya gagawin yun. So yeah, very good. It's a yes for me. Oo nga pala guys, obviously yung issue natin o yung concern natin is yung price. Nasa $800 siya last I checked. Pero I would say na worth it siya long term. Kasi mukhang, obviously tatagal to kasi tignan nyo naman yung build guys na mo, bakal na bakal. Hindi siya compared to mga 6,000, 4, 6, 8,000 na office chairs. Na oo nga maganda siya, pero after a year nasisira siya tulad ng ginagamit ko rin ngayon, medyo sira na yung pata sa likod. Kaya sobrang worth it niya para sa $800 or sa roughly 50,000 pesos na siya. Sobrang worth it niya talaga, so maganda. So again, if you're interested, yung link natin nandito sa description box below. Check yung website nila, other products nila maliban sa Divaring nandun din. Kung gaming kayo, kung streamer kayo, check nyo yung products nila. I know magiging competition na ito yung mga Razer, although di ko pa natatry yun, yung mga iba pang gaming chairs na nakalimutan ko yung pangalan ng brand, pero nandun na sa utak ko pero yun nga, I'm sure magiging kalaban to, lalo na office chair pa lang to, what more sa gaming chair. Yung gaming chair, di ba parang si-stream ka talagang matagalan. 99% work at home, minsan napupunta ako sa office. Sobrang pasok na pasok sa akin to, lalo na sa inyo guys kung work at home kayo. Why not invest para sa safety nyo, sa comfort nyo. Siyempre, magiging long-term issue din to yung likod natin. Ayan, to wrap things up guys, thank you so much to GT Chair for giving me this opportunity para matry ko itong chair nila. Lalagay ko ulit yung link nila down below sa website. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. And bye! Sergi! Busy ka din pala ha. Ano ginagawa mo dyan? Ha? Berde nga, habang nagsushoot ka, nandito pala siya sa gilid. Ano ginagawa mo dyan?